Albert Agripa. Nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya bilang isang civil engineer. Ang palayaw ko ay Buyit, solar engineer. Ako po si Ariel Higuit, business owner po dito sa Legazpi City. Nestor San Pablo Jr. Ang negosyo ko po ngayon ay hardware at mga beauty products. Adimo Rivera III, taga-supply ng load sa iba't ibang lugar at nagmamanage po ng aming maliit po na tindahan. Mary Rose Panisa po. May negosyo din po ako na nagkakasama. Banana chip, mulido, salabat. Sinayda Belleza, sa ngunyan po ang pinagkakaabalahan me, ang pagibo po kibanig. Cristel Malcayda Grahida, isa pong estudyante. Cristel Grahida, sa kasalukuyang po nag-aaral at nagtatrabaho din po. Kami po ni Cristel ay twin po. Nagisnan ko na po yung Katoliko. Sinasama rin po ako ng magulang ko sa mga pagsimba po. Every Sunday, hindi pwedeng hindi kami nagsisimba. Itinuro po sa amin yung mga pagsasanto rosaryo. Tapos kapag naputol ko po yung rosaryo po, umiiyak po ako. Parang sinisisi ko yung sarili ko na, ala, kasalanan ko to. Ako po ay dating nagsiserve sa Iglesia Katolika bilang tagabasa bago po magsermon yung pari po namin noon. Ako rin po ay kabilang sa Legion of Mary. So, lola ko ang nagpusaro sa mga pioneer na nagpauna ng mga 14 stations sa Mayon. Talagang tigi-iba kami every 25th of the month magdadasal na kaya pa maglalakad hanggang marating namin yung tuktok ng Mayon. Nagsisimba po ako, relihiyosa man po ako. Ang ina ko po, talaga, katikista po siya, legionary. Ang kinagisnan po namin na reliyon Aglipay po. Nagsisimba si Mama sa Aglipay. Hanggang nagkapamilya po, doon na kami kinasal. Pati mga anak ko doon na po nabinyagan. Pag-graduate ko po ng college, sinubukan ko na po na pumasok sa iba't ibang relihiyon. Yung first na relihiyon na napasokan ko is yung Baptist. Naniniwala naman po ako sa religion na may Diyos po na pinaglilingkuran. Isang bagay na pong napakalaga sa akin, yung paglilingkod po sa Panginoong Diyos. Everyday life, kaya po kami talaga magdasal sa Diyos. Tatabangan kami sa bawat gigibuhon me. Kaito po, taday man po akong aram na ibang relihiyon, arog na po kayan, dyan talaga po kami sa Katoliko. Pinanganak ka pong Katoliko, dapat mamatay ka po na Katoliko. Parang hindi ka makakapunta sa langit kung hindi mo gagawin yung mga sinasabi ng pare. Nung time po na parang may nakita kong mali, parang bumalik po kami sa pagkakatoliko. May kaibigan po na born again at sinama po kami. Naglipat naman ako ng Pentecostal. Noon na pong nalipat naman ako ng ibang lugar, hindi ko na po nasusubaybayan kung ano na po ang relihiyon na aking aaniban. Sa Baptist po, ang pagkakilala po nila sa ating Panginoong Kristo ay Diyos. Dahil sa mga nababasa ko na talata na si Kristo tumawag sa kanyang Ama. Kaya siyempre naguluhan po ako, sino ba talaga ang tunay na Diyos? Dahil kung paano kayo ito nasabutan, kaya una ko, ang tiga Jujos Tinda, si kapatid na Manalo po. Yan daw si Manalo, nagpapayaman lang. Tapos maraming araw mga bawal, ganon. Ang alam ko lang po talaga is, hindi po ako makain ng dugo, tapos di nag-sign sa cross. Meron daw hinihingi sa miyembro na yung tinatawag nilang 10%. Nung nabasa ko po sa Biblia na yung sa 10 Commandments na thou shall not take the name of the Lord thy God in vain, bakit nila ginagamit yung pangalan ni Kristo? Di ba bawal lapastanganan yan? Kaya sabi ko, kulto ang mga yan. Kalaban ng Diyos. Ganun ang perception namin sa ibang reliyon, lalo na sa iglesia. Kaklase ko po yung iglesia po, nakita ko po siya, tapos sobrang formal ng kasuotan nila po. Na-curious na po ako na kung bakit sila ganun ka-formal po. Nakikita ko lang magaganda yung kapilya, magagara, na parang may kakaiba po yung disenyo.
Kapag nakikita ko po, parang nagpapatingin po ako na anong meron sa loob po. Tapos nung binigyan ako ng pasugo, doon po nalaman ko na po na yung walang cross. Yung teacher po namin, tinanong po kami kung pwede daw po kami magsuri po sa iglesia po. Yung kaklase ko, may daladalang maliit na Biblia. Pinabasa sa akin yung 2 aral ng demonyo. Yung bawal ang pag-aasawa, tapos yung pagkain ng karne, o lamang kate. Grabe ang effect sa akin eh. Hindi ako mapatulog, hindi ako mapakali. Sa umpisa, binigyan ako ng mga pasugo. Panoorin daw yung mga programa pong That's in the Bible, Face the Truth, tapos po yung Ang Pagbubunyag. Ang intention ko po noon, maghanap ng mga pelikula sa television. Nang nadaanan ko yung mga sa relihiyon, sa Katoliko, Kaistoriano, tapos sa iglesia, sabi ko, try ko kaya ito pakinggan. Kasi nagkataon, pag open ko, nagsisimula yung programa nila na ang Biblia ang sasagot. Lahat po ng talata na nabanggit nila, andun po sa Biblia. Bakit tama yung itinuturo nila? Sabi ko, pero yung isipan ko, sabi ko, kulto sila kasi ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Sabi ko, anong ibig sabihin kaya ito? Yung mga nasa pasugo po na talata, tinitingnan ko po talaga siya sa Biblia at nakikita ko rin po na totoo po talaga. Kanso kami nag-iistorang hanaki ko, sabi niya, mag-invite ka maki ministro diyan, tapi di sinda madiyan ayan sa harong pag in-invite mo. Di, basta magdangog ka sana, magdangog ka sana, yung sinabi niya sa ko. Di, yun na nga ni po ito na naghanap po ako ki ministro. Nagduman po ako sa kapilya. Nagwalat ako ki cellphone number ko, plus kino ako man sa cellphone number ninda. Di ko garo baga, disididuhon talaga ako na maaraman ko. Kung ano itong pagsasabi sa kang aki ko. Nagring so cellphone ko, tapos nag-upload na so ministro. Di sabi ko, tadayin pa maninda aram sa harong me, pwede nga kita maghilingan dumango na sa kabasan, sa kataning na barangay ko pang napaw. Tapos ito na, nagdigli na po siya sa harong na, ito nag-ano mo na po baga siya, pigiling niya man po kami. Sunod na lo po ka ito, nagdigli na po siya para magdoktrina sa mo. Yung unang tinuro sa amin, siyempre, na-excite po ako nung tinuro niya, pero actually, yung itinuro niya sa akin, mga napakinggan ko lang po yun sa TV. Parang ni-review ko na lang kung totoo ba. Kahit nga alam ko na yung sagot, tinatanong ko pa rin eh. Para malaman ko din kung talagang yung isasagot sa akin, galing din sa Biblia. Habang nagbabasa po ako, parang doon nalaman ko po, hindi pala Diyos Jesucristo, ang Diyos pala ang Ama. Parang nag-ano po ako doon, parang iba yung pakiramdam ko na, totoo kaya na ito talaga ang tunay na reliyon. May mga Bible kasi yung nagdala-dala eh. Iglesia ni Cristo nakasulat. Natural, doon ako sa talagang nakasulat. Tinindigan ko na yun na pag nakasulat sa Biblia, diyan ang dapat kong gawin. Sabay po kami inanyanyahan po. Ako po, di po ako gaanong kasigurado po. Siya po yung sobrang sigurado po. Dahil isa nga po ang desisyon namin po. Nag-usap po kami at sabay yun po kaming nagsuri po sa iglesia po. Pumunta po kami doon una sa gawain sa bahay po ng mga kapatid. Nakita po namin mayroong mga dumadalo, mayroon pong nagtuturo. Yung bagay pong yun ay hindi ko po nakita doon sa dati ko pong relihiyon. Tapos nung unang pasok ko po sa kapilya, doon ko po talaga nakita yung pagkakaiba. Pagpasok pa lang, mayroong nang nakatayo sa pintuan na sasalubong kung saan ka uupo, mayroong nagsasaayos at bawal magkwentuhan. Yung mga maganda rin na chandelier na aking ikinamangha kasi ako ay noon ay civil engineering student, pati yung structure nung kapilya sa labas, pag tinitignan ko ay namamangha talaga ako dun sa itsura. Hindi pa man ako masyado naakay, siguro sige lang akong observe, sige lang akong iba. Pero ingani, ang nahiling ko, maayos hinda, kumbaga separate ang babae sa lalaki. Tapos kang sige na akong dalo, siguro padiit-diit, tsaka nahimok so buot ko. Nakita po talaga yung kaayusan at yung sa aral po talaga sinusunod po. Compare po sa Katoliko na
Kahit po yung pare, wala din po, di rin po nasusunod. Ang kaibahan po kasi sa padi, mabasa lang po siya nin sarong teksto. Tapos po, sinda na po ang matauki. Nag-explain po sinda na minsan paagi po sa istoryan. Iyo po ito ang kaibahan. Ang sa iglesia po, dahil po akong nahiling, talagang buong-buo sinda na yaong po sa Biblia. Talagang bago sinda magtaram, permi mabasa sindang talata sa Biblia. Gabos is Bible-based. Nung napansin ko po sa Iglesia ni Cristo, yung ministrong nagtuturo ay magtatanong, tapos sasagot, bubuklat ng Biblia. Lahat po na aral ng Iglesia ni Cristo ay doon po ang sagot sa Biblia. Binabasa, walang dinadagdag, walang binabawas, hindi opinyon, o di ba? Yun talagang sa Diyos. Balik ang itong so inot po na paghirilingan me, nag-explain po ako sa iya na pighanap ko siya. At sabi ko, madangog ako kang doktrina. Sige lang akong observe hanggang sa after 5 months, tsaka lang ako nagpatala na magpadoktrina. Noong namahayag po ang kapatid na Eduardo Manalo via video streaming po noon, ay sabi ko, kinaumagahan, magpapatala na ako. Nung tuloy-tuloy na po yun, ako po ay nagpatala po noon September 2015 bilang isang Bible student. Nung pagsamba, may kakaibang pakiramdam. Kapangyarihan na pala ng Panginoon Diyos yun. Ang adal po sa Iglesia ni Cristo na akin pong sinampalatayanan ay unang-una ang pagkilala sa tunay na Panginoong Diyos. Ako naman yung nakapakinig ng aral sa iglesia. Ako naman yung nakakaalam kung ano yung totoo, ano yung hindi. Alam ko naman na totoo, kaya tuloy-tuloy pa rin po ako. Ang pinaka-turning point ko, bakit ako naging iglesia, ang pakiramdam ko nga, pinalaki ako sa hindi totoo. Tapos, eto pala, nakasulat. Ba't hindi ka ako ito binabasa noon? Sa amin, gumagamit naman ng Biblia. Kaya, nung mabasa ko yon, yung dalawang aral na yon, na hindi ko, hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan. At ipinaliwanag yun ng ministro, nabuo ang pasya ko na pag-iglesia. Turning point po is, yung sa unang aral po na napakinggan ko po is yung sa di po pagsamba sa ribulto. Tinignan ko rin po sa Biblia para tuluyan ko po malaman kung totoo po ito, totoo po ang iglesia at gusto ko na po talaga mag-iglesia. Ang turning point po, nung malaman ko ang aral, nag-iisang Panginoong Diyos ang Ama. Ang turning point ko po ay dito ko nakita na nakalagay sa Biblia na ang tunay na reliyon. Kahit po sa mga anak ko, sinasabi ko na gusto ko lahat sila maging iglesia kasi ito na po ang tunay. Ang turning point ko po sa pagpapasya ko po na umanib sa iglesia, gabos na tigigibo mo para sa iya, may kahalaga sa iya. Haro pa na ako kang vice mayor, sa iglesia pa parantay-pantay baga kita. Kumbaga, miski dahil sindang pakiaram, kung aki ka kang vice o na natural ka sa ng tao, kumbaga, dahil duman tigihiling, kumbaga pantay-pantay ang paghiling sa bawat kapatid. Ang turning point ko po, ba't ako umanib sa Iglesia ni Cristo, noong napatunayan po sa akin sa pamamagitan ng Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay tao, hindi Diyos sa kalikasan. Noong patunayan yun sa akin sa pamamagitan ng Biblia, sa pagdalo ko ng panayan sa mga pamamahayag at mga gawain, yun na po yung naging turning point ko na sabi ko, ito na yung tunay na reliyon. Ang turning point po kung bakit ako umanib sa Iglesia ni Cristo ay doon ko po napatunayan at naunawaan ko po talaga ang tunay na kaligtasan. Ang pinaka-turning points ko po na nadangog ko sa adal kan iglesia, iyo po ang saro sa naang Diyos. Then, ito po na adal na, sisay man na lumaog sa iyang kawan, maliligtas. Isang pinsan ko po, inusig po ako. Sabi niya gano'n, Rose, aanib ka dyan. Sabi niya, maraming bawal dyan. Saka pag wala kang pera dyan, magbabayad niya kayo dyan. Kapag wala kayong, hindi kayo nakapagsamba, magbabayad kayo.
Di na-find out ng nanay ko na wala na yung mga santo, etc. Nasa basurahan na. Pinutol na allowance para makauwi kami. Nag-usap kami magkakapatid, hindi pwede. Mag-iglesia tayo, bahala na. Sa akin po, sa tatay ko po, sobrang hirap po kasi makakarinig ko po ng masakit na salita. Agad-agad po kami nagpasya na mag-iglesia, pero po, hinadangan po kasi kami. Di po kami pinayagan. Pag may pagsamba, yung mga kapitbahay po namin nagsusumbong na pupunta naman po sa iglesia. Isa pa pong daanan, sa Yungib po, doon po ako dumadaan po. Sobrang dilim, tapos alam ko naman po daanan, pero delikado po. Pero okay lang naman po, kasi kapag nakasamba na po, yun na, okay naman po. Ang amin pong mga kapitbahay ay nagtataka at palagi nakabihis para daw sasabihin, mag-aanak sa binyag. Sinabihan kami, so akin ko na. Nasaman na naglaw ka mo sa iglesia na. Lapahon man ka mo, kung sa Tagalog baga, bulok man ka mo. Nung nagalit sa akin yung mga magulang ko, inilaga ko sa Diyos yung aking pagtitiwala tulad ng itinuro sa amin noon, nang nagdoktrina sa akin. At kinaumagahan noon ay halos parang wala nang issue sa aking mga magulang. Tanggap na nila na ako'y nag-iiglesia. Minsan nga ay hinahatid pa ako doon sa kapilya para sa aking pagsamba. Kahit po may pagsubok, tuloy lang kasi natuto rin po ako na magpanata. Yung naging aral na po yung paano manalangin. At lahat po ng panata ko, sabi ko na natutupad po, maghintay lang at pinagkakaloob po ng Ama. Dahil naglaog na nga sa puso ko so mga leksyon na naresibi ko kan doktrina sa iglesia. Kaya kumbaga iyon ang gayon iniso tigahanap kong haloy na relasyon sa Diyos. Kaya sa bawat pagsamba, kapadiit-diit, namamati ko na so presensya kan Diyos. Makuarog kang so dati kong relihiyon. Nabautismuhan po kami January 26, 2020 po. July 27, 2020. December 15, 2012. February 26, 2021. July 28, 2021. October 29, 2021. Nabautismuhan po ako noong April 2016. March 6, 1982. Habang nagteteksto na so ministro sa Muya, grabe pa so pag nga bulay-bulay ko, di ko aram kung karapat-dapat ako sa Diyos. Hanggang sa nagmamarcha kami pasiring sa Bautisteryo, grabe so panalangin ko sa iya. Aram kong makasalanon ako. Kumbaga, may mga times nga na pati sumagurang ko, na fed up na ako. Pero aram ko ang Diyos, mabuot, na kahit anong ginibo ko, patuloy niyang tatanggapin ako. Maugma po ako, nakasaro na po ako sa kawan ni Kristo. Na may pag-asa ako na maligtas ako sa aldawang paghuko ko. Ang pagbabago sa kuya, ngunyan, na nakaanib na ako sa iglesia. Ang mga panahon na ito, ako masyado ka ito kumuya ko sa nang masimba, okay. Pero ngunyan, kaipuhan na kaipuhan. Nung hindi pa po ako iglesia ni Kristo, yung buhay ko po, hindi ko po malaman yung purpose kung bakit po ako nabubuhay. Pero nung nag-iglesia ni Kristo po ako, yung buhay ko po, inaalay ko po sa paglilingkod para po sa pag-araw ng paghukom po, makakatiyak po ako ng kaligtasan po. Yung kaayusan po, yung pag-iisip ko po, yung pananaw sa buhay, yung oras ko, mas linalaan ko lang po sa aktibidad, sa pagpapalaganap, compare po dati na sa kaibigan lang. Natural baga sa noong hindi pa iglesia, mahilig mga gimmick, etc. Nawala na yun lahat. Ang laki ng pagbabago. Yun nga ang nakita ng magulang namin na iba itong iglesia, napabago ang pamumuhay. Napakalaki po ng pagbabago. Ngayon, lalo na po may tungkulin po kami o ako sa Iglesia ni Cristo. Yung hindi pa nga po oras ng pagsamba ay parang iniisip na kaagad ano yung gagawin para makapunta sa kapilya. At lagi pong ipinapanalangin na sana ay huwag makapagpabaya sa pagtupad po ng tungkulin. Ilang buwan pa lang yung nakalipas pagkatapos namin na mabautismuhan. Siyempre, pandemya agad, hindi na kami nakakalabas. Hindi namin alam kung anong aming gagawin.
Ultimo yung pagkain namin nun, umuulam nga kami ng ng toyo tapos mantika para makaulam. Napakahirap talaga. Hindi namin mapaliwanag kung ano namin gagawin. Noong pandemic ay walang trabaho. Nasubukan din po namin na minsan mga pagtitiis sa buhay. O arkene petsa, kumbaga gabos close. Kaya kumbaga nakikig kami gabos. Kaya naging sa inot, naging dipisil sa muya. Kung sarado gabos, sayin pa kami makuha kang pang-oral daw me. Anong gagawin natin? Hindi, madalangin tayo, sabi ko. Yun, nadalangin. Sa naaraman ko sa Iglesia ni Cristo, ipigtuturo ninda na ang mga bagay na iyan, maagi talaga. Pero, dahil ka mo mawaran ki pag-asa dahil sa mga pagsamba, yung nagtatao sa kuya, kikusog na kung paano ko malalampasan ito. Yung iba, wala silang pagsimba kung sa Katoliko. Pero sa atin kahit pandemic, may pagsamba tayo kahit sa sambahayan. Kung hindi po ako Iglesia ni Cristo, sa tingin ko po ay isa rin po ako doon sa mga kabataan na nalugmok po sa depression. Ang Iglesia ni Cristo po talaga ay sa tulong po o sa pangunguna ng pamamahala, ginabayan po yung mga kapatid. Sa tulong po ng mga pagsamba ay hindi ko po naramdaman na ma-stress o kaya po umabot sa depression. Iniimbitahan ko po ang gabos na kung pwede po magsuri man po kamo, mag-aram po kamo kang tunay na relihiyon. Masasabi ko po ang Iglesia ni Cristo, iyo po ang tunay na relihiyon. Baloon manindong magdangog sa iglesia. Bago man tulos-tulos ana pagkadangog mo, iglesia ka na tulos. Inaanyayahan ko po kayo na makinig sa iglesia para malaman ninyo kung ano ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Sa mga kaibigan namin na hindi pa iglesia, inaanyayahan po namin kayo, magsuri po kayo para makita natin yung totoong reliyon. Sa mga kaibigan ko, kamag-anak, teacher, inaanyayahan ko po kayo na makinig sa iglesia. May mga YouTube po na pwede nyo pong mapakinggan at masabi ko po na makikita niyo po talaga ang pagkakaiba ng iglesia po. Nananawagan po ako sa mga kakilala ko po, sa aking mga kaibigan. Inaanyayahan ko po kayo magsuri po sa iglesia po. Doon po sa mga dati ko pong mga kasamahan sa iba't ibang relihiyon, inaanyayahan ko po kayo na subukan lang po na makinig. Hindi ibig sabihin na kung ano yung kinagisnan po natin ay doon na po tayo. Kundi mas mahalaga pa rin po na malaman po talaga natin kung alin ba talaga yung tunay. Sa lahat po ng makakarinig po ng programang ito, sa akin pong mga mahal sa buhay, sa akin pong mga kaibigan, kapag mayroon po kayong pagkakataon, lalo na po meron pong nag-anyaya sa inyo na kapatid sa Iglesia ni Cristo, buksan nyo lamang po ang inyong puso, ang inyong pong isipan na subukang makinig at tignan po kung ano po ang mga itinuturo sa loob ng iglesia. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo sa Iglesia ni Cristo.